kahit paano maganda na ang buhay nyo ngayon. Ngayon, nagtatrabaho man ang inyong mga anak, nahihirapan man sila, hindi na ganun kahirap sapagkat para sa kanila, nauna na kayong maghirap ng lahat. Nakapagre-relax man ngayon ng mga magulang natin, yun ay bonus na lang. At hindi naman din sila makapagre-relax ng ganyan kung alam nila na hindi pa nila tayo naiayos talaga. Minsan ay nasabi ko sa sermon ko na laging nagdarasal para sa atin si Kristo. Na ang laman ng kanyang mga dasal ay para sa ikabubuti natin. Dito nagdasal siya, pero parang lumihis ng kaunti. Na I said kaunti kasi hindi naman siya nag-insist. Kung pwede lang, Ama, ilayo mo sa akin ang kalis ng paghihirap na ito. Have you ever wondered anong ibig sabihin nito? Lumaki kasi ako na ang narinig kong ibig sabihin nito ay ang magiging kamatayan ni Kristo sa Kalbaryo. Siguro, ganun din ang marami sa inyo. Ito kasi yung madalas ko ring naririnig. Hindi ko lang alam kung tama o kulang ang pagkarinig ko. Pero ito nga ba ay tungkol sa kamatayan lamang na susuing niya sa Kalbaryo? Kung ito ay tungkol lamang sa kamatayang mararanasan niya sa Kalbaryo, bakit takot na takot yata si Kristo? Pwede niyo sabihin, Father, sino ba naman sa atin hindi po pwedeng matakot sa kamatayan? Yes, normal na tayo matakot sa kamatayan. Pero, ang punto ko ito, kung talagang ito lamang ay kinatatakot ng ating Panginoong Jesucristo, lalabas yata na mahina siyang nilalang. Kung ikukumpara sa kanyang mga disipulo at ng iba pang mga mamamatay pa para sa ating pananampalatayang Kristiyano. Kasi yung iba sa kanyang mga disipulo, mas magiging matindi ang uri ng kamatayan kaysa sa naging kamatayan niya. Si Pedro, ipapako ng patiwarik. May alagad na papanain, may Kristiyanong iihaw ng buhay, may babalatan ng buhay, may ipapakain sa leon, may martir na pinahila sa karwahe hanggang sa mamatay, may pinagbabato hanggang sa mamatay. Sana nakikita niyo yung punto ko. Mas matindi yung mga kamatayan ngayon. Kung ikukumpara, palagay ko lang, sa naging kamatayan ni Kristo. Yung mga sinabi po nating example, namatayan ng hinaharap ang kamatayan ng may kagalakan, namatayan ng nagpapasalamat sa Diyos, namatayan ng nagpupuri, kumakanta sa kadakilaan ng Diyos. Samantalang si Jesus, sa puntong ito, natatakot, na humihiling sa Ama, na kung po pwede siya'y makalusot, nababahag ba ang kanyang buntot? I don't think so. I don't think so. Bakit? Anong patunay natin na hindi ganito ang nararamdaman ni Kristo? Kasi pag dumating naman yung araw na oras na dapat na niyang ibigay ang kanyang buhay, ito'y malugod naman niyang ibibigay. Magiliw siyang nagdiwang ng kanyang huling hapunan kasama ng kanyang mga alagad. Sinabi pa niya kay Judas, gawin mo na kung ano ang gagawin mo. Nang arestuhin na siya ng mga Romano, hindi niya sinabi sa kanyang mga disipulo na ipagtanggol siya. In fact, pinagalitan pa nga niya si Pedro sa tangkang hadlangan ang sitwasyong ito. Nang siya'y nililitis, tahimik lang siya. Hindi niya pinagtatanggol ng sarili niya. At lalong-lalo na, hindi niya ginamit ang kapangyarihan niya para iwasan o bawasan man lang ang magiging paghihirap niya. Bagamat alam mo at alam ko na ito'y po pwede naman at kaya niya. John 10:18, no one takes my life from me. I give it willingly, freely. So, ano ngayon itong kalis ng paghihirap na ito? I'm sure hindi lamang po kamatayan ito. Sapagkat hindi lamang ito ang kinatatakot ni Kristo. Kapag nagmamahal ka, ibibigay mo ng malaya ang buhay mo para sa minamahal. Mahal ni Kristo ang Diyos at tayong mga tao. At dito, magmumula, palagay ko yung kahulugan ng kalis ng paghihirap na ito. Ang magandang supplement para sagutin ito ay yung sinabi ni Kristo nang siya'y nakabayubay na sa krus ng Kalbaryo. At one point, ang sabi ng Panginoon, Ama, bakit mo ko pinapayaan? Alam po ninyo, sa puntong iyon, inako ni Jesus ang lahat-lahat. Inako ni Jesus hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi ang pakiramdam ng isang taong makasalanan, ang malayo sa Diyos, ang pinabayaan ng Diyos.
Kasama na rin po dito yung pakiramdam ng lahat ng mga negatibong bagay na dulot ng kasalanan, frustration, disappointment, fear, doubt, lahat-lahat na. Besides, hindi madali para sa Diyos ang akuin kahit isa lamang sa ating mga kasalanan. Sipin po ninyo, Diyos siya. Ubod siya ng buti, ubod siya ng banal. Kahit katiting na kasalanan, nasasaktan siya dyan. Kahit katiting na kasalanan, ikinagagalit niya yan. Pwedeng hindi natin ito masyadong maintindihan sapagkat tao tayo Nasanay tayo sa kasalanan. Kaya nga kahit may green jokes dyan, game ka pa kung minsan. Bagamat nagdarasal ka, nagsisimba ka, nagpapakabuti ka, kasi may pensyant ka pa sa pagkakasala kahit paano lang. Hindi tayo ubod ng buti. Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos ay ubod ng banal, ubod ng buti. Kahit katiting lang na kasalanan, nasasaktan siya dyan. Nagkagalit siya dyan. Nagiging very uncomfortable siya dyan. Yun pa kayang kasalanan ng buong mundo mula noon hanggang ngayon, hanggang sa susunod pang panahon? Yun lahat ang inako ng ating Panginoon. Lahat ng paghihirap na kaugnay ng pagkakasala ng tao upang hindi na natin maranasan ito. At upang maranasan man natin, hindi na ganun kabigat sapagkat napagtagumpayan na niya para sa atin ang lahat. Maghirap man tayo sa sakit, pwede tayong gumaling. Kung mamatay man tayo, may buhay na walang hanggan. Magkasala man tayo ng matindi, may kapatawaran. May sagot sa bawat idulot sa atin ng kasalanan sapagkat natuldukan na ni Kristo ang kapangyarihan ng demonyo. Maghirap man tayo, may pag-asa na sa paghihirap na ito. Hindi na katulad ng naging paghihirap ni Kristo. Bagamat ito'y paglalarawan lang, kayong mga magulang na dati nagsikap, hanggang ngayon naman para sa inyong mga anak. Pero dati mas matindi ang inyong hirap. Kasi naranasan ninyong nagko-commute lang, naranasan ninyong maging katulong o kasambahay, naranasan ninyong utus-utusan, yung hindi nakukumpleto ang pagkain nyo sa isang araw, naranasan ninyong nagigipit sa pera, lahat-lahat na. Sa tulong ng Panginoon, nagkaroon ng magandang buhay ang inyong pag-isikap, na itaguy niyo ang inyong mga anak, kahit paano maganda na ang buhay niyo ngayon. Ngayon, nagtatrabaho man ang inyong mga anak, nahihirapan man sila, hindi na ganun kahirap, sapagkat para sa kanila, nauna na kayong maghirap ng lahat. O di ba't ngayon yung ibang mga anak, magtrabaho man, naka-opisina, aircon yan. O di ba't ngayon ang ibang mga anak, nagtatrabaho man, hindi na nagigipit sa pera. Nagtatrabaho yan, pero may mga inuutusan yan. May mga nakakatulong yan. May mga connection yan. Nagtatrabaho man yan, yung sinusweldo niyan, napapakinabangan din naman niya. At least, kapag kumita siya, nabibili niya yung gusto niya. Nakapag-save siya kahit paano para sa kanya. Samantalang ikaw, dati nagtatrabaho ka sa ilalim ng nakapapasok sikat ng araw. Nagtitipid ka ng iyong makakain para lamang may pang-save para sa iyong mga mahal sa buhay. Wala kang koneksyon. Hindi ka nandoon sa isang maganda at favorable na condition. Naranasan mong apihin, naranasan mong kutsain. Hindi na ito naranasan ng iyong mga anak sapagkat ito para sa kanila ay dinanas mo ng lahat. Again, ito isang paglalarawan lang, pero higit pa dyan ang pinagdaanan ng ating Panginoon upang maibigay lamang sa atin ang tinatamasa natin ngayong buhay na mayroon ng pag-asa ng kaligtasan. Nasa langit man ngayon ng ating Panginoon, nasa luklukan ng Ama. Ang sabi sa sulat sa mga Hebreo, nalukluk na siya sapagkat ang lahat ay natapos na niya. Hindi naman siya lulukluk o uupo sa kalangitan kung ang lahat ay hindi pa niya naiayos para sa ating kapakanan. Katulad din ng mga magulang na example ko kanina, nakapagre-relax man ngayon ng mga magulang natin, yun ay bonus na lang. At hindi naman din sila makapagre-relax ng ganyan kung alam nila na hindi pa nila tayo naiayos talaga. So sa misang ito, pasalamatan natin ng Panginoon, naging bridge siya ng isang matinding gap upang papunta sa ating kalalagayan ay marating natin ang kaligtasan na hindi na masyadong nahihirapan sapagkat yang gap na yan ay pinunan na niya ang mga paghihirap na dapat nating maranasan
Siya na ang dumanas para sa ating kapakanan. Pasalamatan din natin ang mga tao na sa atin din ay namagitan. Mula sa kahirapan, namagitan sila upang makamit natin ang kaginhawahan. We did not and we do not really start from the scratch. Hindi tayo nagsisimula sa wala. Nagsisimula tayo sa meron na, sapagkat merong tao, lalo na mayroong Diyos na nawalan upang tayo ay magkaroon lang. May nawalan na para tayo magkaroon lamang. Ang ilang mga kapatid nating hindi Katoliko, minsan kino-question ang ating krus, sapagkat sa krus natin nandiyan ang patay na si Kristo. Nandiyan ang patay na Diyos. Ang sinasabi nila, bakit ang krus ninyong mga Katoliko? Nandun si Jesus na patay. Ang krus namin, walang Jesus na patay sapagkat ang Panginoon ay buhay. Hindi kami dapat sumasamba sa Diyos na patay. Sa loob-loob natin, di ba? Tayo ba'y tanga? Sasamba ba naman tayo sa Diyos na patay? Siyempre, ang dinadakila talaga natin at mas binibigyan natin ng halaga ay ang kanyang muling pagkabuhay. Pero mas gugustuhin ko na yan na nakikita at napapaalala sa atin ang Diyos bago siya muling nabuhay. Siya muna para sa atin ay namatay. Bago natin tamahasain ang masayang buhay, maayos na buhay, ibinigay muna niya para sa atin ang kanyang buhay.